Buy one, take one. Yan ang madalas kong naririnig kapag meron ka ng anak. Ang isang babae o ang lalaki, hindi pwedeng isa lang ang tatanggapin ng taong gustong pumasok sa buhay nila. Madalas pa nga mas importante na mas minamahal ang anak nila kaysa sa kanila. Kaya marahil marami ang umaatras na makipagrelasyon sa mga taong may sabit dahil sa ganoong dahilan. At kaya marami rin sa may mga sabit na ang hindi umaasang makakatagpo pa ng totoong pagmamahal. Ako nga pala si Seni, 35 years old at ina ng isang 17 years old na dalaga na papangalanan na lang nating Kylie. Halos kasing edad lang niya ako nung nabuntis ako ng isang walang kakwenta-kwentang lalaki. Bakit? Dahil nung nalaman ng boyfriend ko na nagdadalang tao ako, biglang nawala na lang na parang bula. At bilang mataas ang pride ko, hindi na ako naghabol pa. Sa halip ay tinatatagan ko ang sarili ko at mag-isang ginagampanan ng pagiging magulang sa loob ng 18 years. Sa loob ng mga taon na yon, wala akong pinapasok na kahit sinong lalaki sa buhay ko. Wala rin naman kasi akong ibang ginawa noon kundi ang magtrabaho na magtrabaho para sa magandang kinabukasan ng pinakamamahal kong unika iha. Ay, gabundok na naman pala tong kailangan kong laban bukas. Sana lang magkasya pa yung natitirang sabong panlaba ko. Ako dapat talaga to, bago umapaw, nilalabhan ko na lang kasi kaagad para hindi ako nahihirapan ng ganito eh. Ay teka. Nako, baka hindi pa inaayos ni Kylie yung mga maruruming damit niya. Naku po, mapaalalahanan nga. Kylie! Kylie anak! Bakit po, ma? Maglalaba ako bukas ng maaga ha. Naayos mo na ba yung mga marurumi mong damit? Ay, opo. Kanina pa po. Naayos ko na po. Aba, very good naman pala eh. Ay teka, na-check mo ba kung meron pa tayong sabong panlaba ha? Opo, marami pa yun. Pero sa tingin ko po para bukas na lang yun, ma. Kaya kailangan na nating mag-grocery ulit eh. Sige. Bukas pagkatapos ko maglaba, samahan mo ako mag-grocery ha. Bukas? Di ba may date ka, ma? Susi, sa gabi pa naman yun. Marami pa akong magagawa sa umaga hanggang hapon. Ay, nako. Ma, baka kulangin ka sa oras kapag nag-grocery pa tayo bukas. Ganito na lang po. Bigyan mo na lang po ako ng pera at listahan at ako na po ang mag-grocery. Ay nako, hindi mo kaya yun. Kaya ko yun, ma. Basta bigyan mo na lang po ako ng pang-taxi. Yan tayo eh. Nako, hindi na. Sasamahan na kita. Baka kung ano-ano pang madampot mong bilhin. Nako, doble gastos pa tayo. Ma, kaya ko na po yun. Ako pa ba? Tsaka 17 years old na po ako. Panahon na para turuan mo na ako sa mga ganyang bagay. Mag-grocery, magbayad ng bills, pumunta sa ganto, gawin ng mga ganyan. Pwede naman pero kasi... Ma, wala ka bang tiwala sa akin? Syempre meron. Pero... Ay, siya, sige na nga. Ikaw na masusunod ha. May punto ka naman eh. Ganito, gagawa na lang ako ng listahan mamaya at ikaw nang bahala mag-grocery bukas. Kapag nalito ka, tawagan o i-text mo lang ako ha. Naku ma, hindi ako malilito niyan. Kabisado ko na po yung mga dinadampot mo eh. Kaya kayang-kaya ko na yan, ma. At habang nasa grocery ako, mag-ready ka na para sa pa-date mo, ganun. Kailangan pa ba yun, anak? Oo naman, mama. Dapat magandang-maganda ka sa paningin ng kadate mo. Ay, teka. Pipilian kita ng magandang susuotin bukas. Dapat yung magmumukha kang dalaga, ma, pero dapat mahinin. Hindi masyadong sexy kasi baka kung anong isipin ng kadate mo sa'yo eh. Oy, ikaw ha? Alam mo na yung mga ganyang bagay ha? Aba. Ma, 17 years old na po ako. Siyempre, alam ko na po yung mga ganyan. Ay, ito ma, oh. Perfect! Teka, ayan.
Hindi ba parang naninilaw? Ang tagal ko na rin kasing hindi nagagamit yan kaya nagkaganyan na tuloy yung kulay. Di wala pong problema. Ibababad natin sa Pride detergent. Di lang puti, kiss lang puti. Ang tanong, matutuyo kaya yan para bukas? Matutuyo yan, ma. Ibababad at lalabhan ko po yan ngayong gabi tapos ipapatuyo ko po yan sa tapat ng electric fan. Ay nako, ang laki mo na talaga nga anak. Ikaw na tong tumutulong sa mga ganitong date ko. Teka nga, hindi ka ba naiinis dahil nakikipag-date ang mama mo, ha? Bakit naman po ako maiinis, ma? 35 years old ka pa lang naman. At hindi lang yun, maganda at sexy ka pa. Sayang naman yung ganda ng lahi natin, di ba, ma? Kung hindi ako magkakaroon ng kapatid, Ay nako, loka-loka ka talagang bata ka. Nakikipag-date pa nga lang ako, kapatid na kaagad yung iniisip mo, lokaret. Siyempre, ikaw nga nagsabi niyan, di ba, ma? Dapat, advanced thinker tayo. Ikaw talaga, oo. Basta, ma, kapag nagkaasawa ka na po ulit, huwag mo akong kakalimutan, ha? Ano ka ba naman, anak? Siyempre naman. Ikaw pa ba? Kahit magkaroon ka ng sarili mong pamilya, ikaw pa rin ang baby girl ko. Siyempre, ano ka ba naman? Walang makakaagaw nun sa'yo, ha? Mag-ina na mag-best friend ang turingan namin ni Kylie. Sa isa't isa, lahat ng nangyayari sa mga personal naming buhay. Alam ng bawat isa. Walang lihiman, kumbaga. Ginawa ko rin naman ang lahat para maging komportable sa akin, ang anak ko. Hindi ko siya gaanong hinihigpitan at parati ko na lang sinasabi sa kanya na malaki ang tiwala ko parati, na alam niyang ginagawa ko kung ano ang tama. Nagpapasalamat na lang ako sa Diyos dahil biniyayaan niya ako ng isang mabait, magalang at masunuring anak. Isang pamilya na naging masaya rin para sa akin sa tuwing may magandang nangyayari sa buhay ko. At isa na nga doon, ang unang pagkakataon kong makipag-date sa nakakachat kong si Tonton. Naging maayos naman ang lahat sa unang date namin ni Tonton, pero hindi ko kaagad sinabi sa kanya na meron akong anak sa pagkadalaga. At tumakbo yun ng halos ilang buwan ng paglilihim. Hindi naman sa kinakahiya ko ang pagiging dalagang ina, kundi ayoko lang na basta na lang pumapasok sa buhay namin ni Kylie. Pagkatapos ay aalis din pala sa huli. Hanggang sa unti-unti nang nahulog ang loob ko kay Tonton noon. Kaya dumating na ako sa puntong naisip ko na marahil oras na para ipakilala ko sa isa't isa ang dalawang taong espesyal sa buhay ko. To, bulaklak para sa'yo. Salamat. O sige, maupo ka muna. Ang ganda ng bahay mo ah. Ang linis. Halatang babaeng nakatira eh. Salamat. Hindi lang kasi ako mahilig sa maraming gamit. Kaya ayun, konti lang yung mga kagamitan namin dito sa bahay. Alam mo Pareho na, tayo. mga kailangan lang sa pang-araw-araw. Oo nga, ganyan din naman ako. Kaya kung makikita mo yung apartment ko, naku, isipin mo walang nakatira doon. Teka, kumain ka na ba? Kasi pwede kitang ipagluto. No, naisip kong sa labas na lang tayo kumain. Ayoko kasing mapagod ka eh. Sus, ano ka ba? Ayos lang yun. Mahilig naman ako magluto kaya walang problema sa akin yun. Maliban na lang kung ayaw mong matikman yung luto ko. Hindi. Gusto ko. Actually, sa tuwing nagkakwento ka nga ng mga niluluto mo, naglalaway na ako eh. Pero, sigurado ka ba? Oo naman. Papatikim ko sa'yo yung specialty kong bulalo. Sige. Tulungan na rin kita. Naku, wag na. Hindi pwedeng pinapakilos ang bisita sa bahay. Nandito na po ako! Ay, sorry, may bisita po pala.
Ay, good evening po. Good evening din. Ako si Tonton. Kylie po. Sister mo, Zenny? Hindi. Pinsan? Hindi rin. Ha? Hindi ka ano mo siya? Ah, Pasok po muna ako sa kwarto. sige. Tawagin na lang kita kapag kakain na tayo, ha? Sige po. Sobrang kamukha mo si Kylie, no? Parang nakakakilabot ah. Parang photocopy mo. Kamukha ko siya kasi... kasi anak ko si Kylie. Ha? Anak? Oo. Anak ko sa pagdadalaga. 18 years old pa lang kasi ako nung nabuntis ako eh. Tapos, ayun. Mag-isa ko siyang pinalaki dahil tinakbuhan ako nung nakabuntis sa akin nun. Kaya, ayan. Ha? Sorry, medyo nagulat lang ako kasi parang kahit isang beses hindi mo siya nabanggit man lang sa akin eh. Pasensya na rin na. Hindi ko naman kasi alam kung paano ko sasabihin sa'yo eh. Kaya, eto, inimbitahan na lang kita dito sa bahay. Okay. Ayos ka lang ba? Alam mo kung gusto mo na umuwi, wala namang problema. Hindi ako magagalit, promise. Kasalanan ko rin naman kasi. Parang, alam mo na, binigla kita. Kaya ayan, hindi mo na pagandaan yung magiging reaction mo. Hindi naman. Ayos lang. Medyo nagulat ako pero hindi, ayos lang ako. Alam kong may dahilan ka kung bakit hindi mo agad sinabi sa akin at naiintindihan ko naman. Talaga? Oo. Pero ayos lang din ba kay Kylie na nandito ako? Baka kasi nagulat din siya sa tulad ko eh. Ay nako, matagal ka na niyang kilala. Kasi parati kitang kinukwento sa kanya eh. Talaga? Oo. Saka ayos lang sa kanya na nagde-date tayong dalawa. Excited pa nga yung na makilala ka eh. Ang personal ha, nagulat lang siya talaga kanina dahil hindi ako nagsabi na darating ka. E di kung ganun, pareho pala kaming nagkagulatan. Ganun na nga. Nga pala, paano mag-uumpisa na akong magluto ha? Para makakain na rin tayo. Manood ka na lang muna dyan. Sige. Pero please, hayaan mo akong tulungan ka. Hindi ako komportable na para akong customer na naghihintay maluto ang order ko eh. Ay nako, sige, ikaw ang bahala. Zenny, Bakit? masaya ako na sa wakas tuluyan mo nang binuksan ang mundo mo para sa akin. Nakakagulat man pero sobrang na-appreciate ko to. At huwag kang mag-alala dahil mas aalagaan kita ngayon kayo ni Kylie. Alam kong hindi madali ang ginawa mo kaya salamat. Pinapangako ko na papatunayan ko sa yung deserve ko ang tiwala mong binigay mo sa akin. Masayang-masayang puso ko ng mga panahon na yon dahil nagawang tanggapin ni Tonton ang anak kong si Kylie. Sa mga unang buwan, pakiramdam ko ay parang bigla akong nagkaroon ng isang masaya at buong pamilya. Isang bagay na hindi ko kailanman nagawa para sa sarili ko, lalong-lalo na sa anak ko. Kaya malaki ang pasasalamat ko nung dumating sa buhay namin si Tonton. Pero hindi ko inakala na kaagad din palang babawiin sa akin ng mundo ang kasiyahan na yon. Salamat sa paghatid ha. Sobrang nag-enjoy ako ngayong gabi. Tonton. Uy, ayos ka lang ba? Oo naman. Bakit? Kasi kanina ka patahimik eh. Paano yung kwento ko sa'yo? Sumasagot ka naman pero
Alam mo yun, halatang may malalim kang iniisip. Ano, may problema ka ba? Kasi kung meron, magsabi ka lang. Malay mo, makatulong ako na mapagaan yung loob mo. Ah, hmm. Actually, kanina ko pa gustong sabihin to eh. Ah, Zenny kasi, paano ko ba to sasabihin? Sa tingin ko, mas makabubuti kung ito na yung huling beses na magkita tayo. Ano? Teka, bakit? May problema ba? May nagawa ba akong hindi mo nagustuhan, ha? Hindi naman sa ganun. Kaya lang, hindi ikaw yung may problema eh. Ako. So ano to? Yung parang kadalasang sinasabi ng iba na, it's not you, it's me? Ganon? Parang ganun na nga. Pero bakit? I mean, ano bang problema? Kasi kung sasabihin mo sa akin kung ano yun, mas maiintindihan ko. Baka nga matulungan pa kita eh. Zenny, hindi eh. Sa tingin ko hindi. Tonton naman. Halos 4 na buwan na rin tayong nagde-date. Ngayon ka pa ba mahihiyang magsabi sa akin? Zenny, hindi mo ko matutulungan sa problema ko. Dahil ito yung bagay na... Ito yung bagay na hindi natin babaguhin. Alam mo, ang gulo eh. Gusto ko talagang malaman kung ano nga. Kung sinasabi mo sa akin, di sana, kanina pa natin pinag-uusapan kung ano yung pwede nating gawing solusyon. Kapag ba sinabi ko ang problema ko yung pagiging single mother mo, may magagawa ba tayo doon, ha? Ha? Teka ha. Anong ibig mo sabihin? Na wala naman tayong problema nung una tungkol dito, di ba? Pero, di ba, nagkasundo pa nga tayo ni Kylie. Magkasundo pa kayo ng anak ko. Hindi naman siya tutol sa ating dalawa. Sakto na yun nga niyan, siya pa nga yung nagsabi sa akin na ituloy ko lang daw yung pakikipaglapit ng loob sa'yo eh. Dahil nakikita niya kung gaano mo ako napapasaya. Oo. Kaya anong problema sa pagiging single mother ko? Alam ko naman yun. Masaya ako dahil tanggap ako ng anak mo. Kaya lang, Zenny, wala eh. Hindi pa pala ako handa sa gantong sitwasyon. Pwede bang mas ipaliwanag mo pa sa akin? Kasi naguguluhan talaga ako eh. Wala namang problema nung una, tas biglang ngayon ganyan na. Okay, tatapatin na kita. Hindi ako handa na tanggapin na balang araw magiging ama rin ako ni Kylie. Na aangkinin ko ang isang bata na hindi ko naman kadugo. Isa pa, gusto kong magsimula tayong dalawa lang. Wala si Kylie. So ang ibig mo sabihin, ayaw mo nang may sabit. Ayaw mo nang buy one, take one. Yun yung ibig mo sabihin, di ba? Parang ganun na nga. Ay, sorry Zenny. Hindi ko pala kaya ng ganito. Okay. Ayos lang. Mali. Hindi pala siya ayos sa akin. Kasi kung gusto mo pala yung walang sabit, sana nung nalaman mong may anak na ako, kinausap mo na ako ng maayos, di ba? Hindi yung pinaabot mo pa ng ilang buwan. Hindi yung pinatagal mo pa ng ganito bago ka nagpakatotoo. Di sana hindi na ako umasa pa na magagawa mo rin tanggapin yung anak ko. Again, I'm sorry. Okay. Salamat na lang din sa pagiging totoo mo. Sana lang inagahan mo pa para hindi na tayo nakaksaya pa ng panahon. Ngumiti man ako na nagpaalam kay Tonton.
Sobra akong nasaktan at nadismaya. Dahil kahit walang nasabi sa akin na umasa, ganun pa rin ang ginawa ko. Umasa ako na si Tonton na, ang taong magmamahal at makakasama ko hanggang dulo. Pero sa huli iniwan pa rin ako. Hindi pa rin tinanggap ang lahat-lahat na meron ako. Dito na ako napasabi sa sarili ko na baka wala talagang nakatadhana para sa akin. Na baka habang buhay na akong magiging mag-isa dahil walang kayang magmahal at tumanggap sa isang katulad kong may anak na sa pagkadalaga. Tulad ng dati, nag-focus na lang ako sa trabaho at kay Kylie. Tinanggap ko na lang ang kapalaran ko sa pag-ibig na hindi na muling umasa na may darating na bago sa buhay ko. Ewan ko, hindi ko alam kung nakikipaglaro ba sa akin ng tadhana o kung ano pa man dahil may bagong dumating sa akin. Si Rafi. Katulad ni Tonton, nagawa niyang tanggapin ang anak kong si Kylie. Pero kahit ganun pa man, hindi ko na gaano ibinigay ang puso ko dahil takot na ako na baka tulad ng una ay iwan na naman ako sa ere. Mahal, may gagawin ba kayo ni Kylie ngayon darating na Sabado? Wala pa eh. Bakit? Naisip ko lang kasi na ipasyal kayo sa Tagaytay. Tagaytay? Eh, ang layo nun ah. Hindi naman masyado. Aalis na lang tayo ng maaga dito para makauwi rin tayo ng maaga. Ano sa tingin mo? Ay, naku, wag na. Mapapagod ka lang sa pagmamaneho niyan eh. Saka isa pa, napakamahal ng gasolina, Ano diba? ka ba? Pinaghandaan ko naman yan eh. Sige na, pumayag ka na. Mag-i-enjoy ka doon. Minsan lang naman ako mag-aya kaya sige na, pumayag ka na. Ay, sige na nga, oo na. Pero, tingnan natin kung gusto ni Kylie pumunta doon, ha? Ay, nga pala. Hindi mo man lang ba dadalawin yung anak mo na nasa biyanan mo? Eh, Sabado yun, di ba? Eh, di ba dapat sa kanya mo nilalaan yung araw na yun? May pupuntahan sila ng lolo't lola niya eh. Kaya sa linggo ko na sila madadalaw. Naisip ko, ilalaan ko na lang muna sa inyo yung Sabado. Alam ba nila yung alam mo na, yung tungkol sa atin? Baka mamaya may problema pala sa kanila yung relasyon natin, ha? Lalo na sa anak mo, sabihin mo na kaagad. Ayos lang yun. Wala naman ako nililihim sa kanila. Saka regular naman ang pagpapadala ko ng sustento. Sa madaling salita, kahit may bago na ako ngayon, responsabling ama pa rin ako para sa kanila. Kaya wala akong nakikitang mali dito. Sa manugang mo, ayos lang ba talaga? Oo naman. Nakita nila kung paano ako nahirapan nung nawala si Jasmine. At ngayong nakikita na nila ang masaya ako. Sigurado akong masaya rin sila para sa akin. Pero, hindi mo pa nakukwento kung ano yung kinamatay ng dati mong asawa eh. Ano bang kinamatay niya? Sakit sa puso. Sobrang maliit pa ang mga anak namin nun. Kaya nung nawala siya, para ako nangangapa sa dilim nun. Blanko ang isip ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Grabe naman pala. Paano mo nakayanan yun? Ngayon, inisip ko na lang ang mga anak ko. Kasi kung magpapadala ako sa emosyon ko, paano na lang sila? Nawala na nga sila ng nanay, pati ba naman tatay, mawawala rin. Siyempre, hindi pwedeng mangyari yun. Ganun pala. Ikaw, yung tatay ba ni Kylie, anong nangyari sa inyo? Ay nako, wag mo nang tanungin. Napakawalang kwenta ng taong yun. Kaya nga 17 years akong naging single mother, di ba? Pero siguro naman, may mga nandigaw sa'yo, di ba? Meron. Kaya lang, kapag nalalaman nilang may anak na ako, ayun, napapaatras. Ayun bang dahilan kung bakit hindi mo maibigay sa akin ng buong-buo ang pagmamahal mo? Kasi wala ka ng tiwala. Hindi ka naniniwala.
Kung sasabihin ko bang oo, maiintindihan mo ba? Ay. Oo naman. Kahit hindi mo sabihin, nararamdaman ko. Alam ko na wala kang tiwala sa akin kasi naranasan mo na ang maloko at maiwan. Mabuti naman at alam mo. Pero Zenny, gusto ko lang na malaman mo na hindi ako mapapagod na patunayan sa'yo na iba ako sa kanila. Na hindi lahat ng lalaki manluloko. Meron pa rin mga iba na tulad kong marunong magseryoso. Pasensya na, pero sawang-sawa na ako marinig yung ganyang linyahan. Ilang beses ko nang narinig yan eh. Hindi rin naman tinupad. Naayos lang yun. Hindi rin naman ako magsasawang iparamdam sa'yo na mahal talaga kita. Na wala akong planong maghanap ng iba at iwanan ka lang ng basta-basta. Ang sa akin lang naman, hayaan mong patunayan ko sa'yo na mahal kita. Na sana magawa mo rin akong mahalin ng buong buo. Aaminin ko na nahuhulog na rin ang loob ko kay Rapi. Sa lahat ng mga lalaking nakilala ko, siyang pinakamabait, pinakamalambing, at pinakamapagmahal. Nakikita ko kung paano niya tratuhin ang anak kong si Kylie. At kahit sinong ina, maaantig din ng puso. Pero sa huli, natalo pa rin ako ng takot na hindi mawala-wala sa puso ko. Sa kabila ng matinding pagmamahal ni Rapi para sa akin. Rafi, may gusto akong sabihin sa'yo. Ano naman yun? Uuwi na ako sa Cebu kasama si Kylie. Ha? Teka, bakit naman? Dahil gusto ko na kasing doon tumira. Kailan ka ba uwi dun? Sa katapusan ng buong to. Teka nga. Kailangan ba talaga umuwi ka na dun? Maayos naman ang buhay dito sa Maynila, di ba? Paano ang pag-aaral ni Kylie? Pwede naman siyang mag-aral doon eh. Pero, Zenny, paano naman tayo? Hindi ako sanay na malayo ka sa akin. Huwag kang mag-alala. Hindi mo na kailangang sanayin ang sarili mo na malayo sa akin. Ano bang ibig mong sabihin dun? Rafi, maliban sa pagsasabi ko sa'yo ng plano ko, may dahilan din ako kaya nakipagkita ako sa'yo ngayon. Pasensya na pero gusto ko nang tapusin ang relasyon natin. Gusto ko na makapaghiwalay sa'yo. Ano? Teka, bakit naman? Kasi ayoko na. Nagsasawa na ako sa'yo. Hindi ko na nagugustuhan yung tinatakbo ng relasyon natin. Ganon. At sa tingin mo matatanggap ko yung rason mo na yan? Papayag ako na hiwalay mo na lang ako ng basta-basta, ganon? Alam mo Rafi, kung talagang mahal mo ko, papakawalan mo ko, maiintindihan mo ko. Mahal kita! Pwes, hindi kita mahal. Ano? Ang sabi ko, hindi kita mahal. Hindi kita minahal. At alam kong hindi kita kayang mahalin. Pero naman, Zenny naman! I'm sorry, Rafi. Hindi ko gustong paasahin ka ng ganito pero kaysa patagalin pa natin to, tapusin na natin to ngayon. Hanggat hindi pa tayo gaano nagtatagal. Pasensya na pero ayaw na kitang masaktan pa. I'm sorry.
kaagad kaming nag-impake ni Kylie ng mga gamit at lumipad pa uwi sa Cebu. Ginawa ko yon para takbuhan ang nararamdaman ko para kay Rapi. Alam ko na magiging makasarili yon dahil hindi ko man lang tinanong ang anak ko kung ayos lang sa kanya na lumipat kami sa ibang lugar. Kung ayos lang ba sa kanya na iwan ang nakasanayan niyang buhay sa Maynila. Ganun ako natakot ng sobra. Natakot na muling umasa at nasaktan kung hahayaan ko ang sarili ko na magpatangay sa agos ng pag-ibig ko kay Rapi. Teka, anong ginagawa mo rito? Saka, paano mo nalaman kung nasan ako nakatira ha? Kinulit ko si Diana kung nasan ka. Nandito ako para makapag-usap tayo ng maayos. Rafi, tapos na tayong mag-usap, di ba? Nasabi ko na sa iyo yung dahilan kung bakit ako nakapaghiwalay. Kaya wala na ako nakikitang dahilan pa para mag-usap pa tayo. Kaya please lang, umuwi ka na. Dapat hindi ka na nagpunta pa rito. Sa tingin mo ba papayag na lang ako na makipaghiwalay ka sa akin ng ganun-ganun lang? Nasasabi mo na lang sa akin na basta ayaw mo na lang na nagsasawa ka na sa akin. Eh anong magagawa ko? Eh yun naman kasi Tinupad ni Rapi ang sinabi niya sa akin na hindi siya mawawala sa buhay ko kahit mahal ang pamasahe. Madalas siyang dumalaw sa amin ni Kylie sa Cebu. At habang tumatagal, nakikita ko na mas lalong napapalapit sa kanya ang anak ko na mas lalo kong napapatunayan na iba siya sa mga lalaking nakilala ko. Hanggang sa huli, nagpadala na rin ako sa damdamin ko. Nagpakatotoo na kahit na anong gawin ko, mahal na mahal ko si Rapi. Nagdesisyon akong muling bumalik sa Maynila upang magsimula ng bagong buhay kasamang anak ko at si Rapi. Nagsama kami sa iisang bubong at pagkatapos ng 2 taon ay nagpakasal kaming 2. Sa ngayon ay buntis na ako sa anak namin ni Rapi at masayang-masayang puso ko sa takbo ng buhay ko. Hindi ko aakalain na magiging ganito kaperpekto ang magiging mundo ko. Patuloy akong nagdarasal sa Panginoon na sana ay magtuloy-tuloy ito hanggang dulo. Hanggang dito na lang, Zenny.